Kailangan niyang kahit papaano ay umangat sa C-rank at magretiro sa pagiging kargador. Nakatingin si Dohan sa unahan na may gulat na ekspresyon at nagtanong, talaga bang may mga dayuhan dito? Tumingin sila sa unahan at nagtanong, galing ba siya sa Europa? Isa ba siyang dayuhang manggagawa? Tumingin sila kay Leon na nakatayo roon at sinabi na mukhang dugong bughaw ito. Tinawag nila siya at sinabing makinig siya. Tiningnan siya ni Dohan na may ngiti sa mukha at nagtanong, ayos ka lang ba? Humarap si Leon at walang sinabi. Sa halip, sinabi niya na may nakakakilabot na tingin na ang isang aliping serf ay hindi dapat nagsasalita kung kailan niya gusto. Napangiti si Dohan ngunit natakot siya sa sinabi nito. Ikiniling niya ang ulo sa gilid na may ngiti pa rin sa mukha at nagtanong kung talagang natuto ba ito ng Korean sa kakaibang paraan. Tiningnan siya ni Taesung na tila nagulat at sinabi na tila ganoon nga. Naalala niya ang tingin ni Leon habang pawisan ang mukha at nagsimulang manginig. Tiningnan siya ni Dohon na may pagtatakang ekspresyon sa mukha at nagtanong kung anong problema niya. Masakit ba ang pakiramdam mo? Naisip ni Taesung na may kinakatakutan siya. Parang nabitin ang kanyang hininga, tila may mabigat na bagay na dumadagok-dok sa kanya, isang dambuhalang presensya. Tinawag ng babaeng empleyado, hawak ang listahan, si Taesung ng malakas, numero 57, pasok ka na sa ikalawang opisina. Nagulat siya at sumagot ng malakas, oo po, parating na po. Si Lian, na may seryosong tingin, ay lumingon sa kanilang direksyon. Tinanong ng empleyada si Daesung kung siya lang ba ang papasok. Naisip ni Lian na hindi niya hinahanap ang pinakamalakas, pero wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat na maging mandirigma. Pare-pareho lang sila nakakapagod. Karamihan ng pumupunta para sa pagsusulit ay puro walang hanggang low-level na hunter o mga bagong gising na tanga. Muling sumigaw ang empleyada, numero 77, Dragonia Lionheart, pumunta ka sa silid siyam. Tumingin siya sa pintuan at inisip na hindi maaaring makontento sa unang pagsubok pa lamang. Pumasok si Leon sa silid na may seryosong mukha. Tinanong siya ng tagapangasiwa na may ngiti sa mukha at hawak ang listahan, ikaw ba ang numero 77, Leon Dragonia Lionheart? Sagot niya na may galit na tingin, dapat mo akong tawaging kanyang kamahalan. Pinawisan ang tagapangasiwa at tinawag siya ayon sa kanyang kataasan. Lumapit siya sa aparatong nasa mesa at nagtanong, para pumasa sa pagsusulit, pwede ko bang hawakan ang panukat na ito? Tiningnan ni Leon ang aparato na may kalmadong tingin. Tiningnan ng tagapangasiwa ang papel na may impormasyon niya. Napaisip siya na puro hangal ang mga ito. Nagulat ang tagapangasiwa. Galit na nag-cruise si Leon ng mga braso, tumingin pababa at sumigaw, paanong mangyayaring isang karaniwang tao ang susukat sa dangal ng isang kabalyero? Itinaas ng tagapangasiwa ang kamay at sinabing, hindi kami ang sumusukat, kundi isang mahiwagang kasangkapan. Sumigaw si Leon, paanong naglakas loob ang isang instrumento na sukatin ang kakayahan ng isang kabalyero? Tanging mga mararangal na kabalyero at mga Diyos ang makakapagsukat sa kabalyero. Tanong ng tagapangasiwa na halatang pagod na, kung ganoon, bakit ka pa nandito? Ikinrus ni Leon ang kanyang mga braso, itinagilid ang ulo at sinabing, dumating ako para maghanap ng karapat-dapat na mandirigma, kahit na ang mga hukom dito ay mga ordinaryong tao lamang. Nagtaka sila, ganito ba talaga kabukas ang headhunting? Tiningnan sila ni Leon at sinabing, wala pa akong nakikitang taong akma sa hinahanap ko. Ano ang susunod na pagsubok? Tanong niya. Sagot ng lalaki, ang totoong pagsusulit ay nagaganap sa gate. Sabi niya, ayos lang iyon, sa umpisa pa lang ay nahuhubog na ang kasanayan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at practice, kaya't pagmamasdan ko. Naisip ng tagapangasiwa na may takot sa mukha, marahil dapat hindi ko lang ito panoorin, baka dapat sumali na rin ako. Makaraan ng ilang sandali, sa gate ng Seoul Station, tinanong ng tagapangasiwa, mayroon bang nakakaramdam ng pagkahilo? May ilan kasi na nakararamdam ng pananakit ng ulo kapag dumadaan sa gate. Karaniwan na isinasara at nililinis ang gate kapag nalinis na ito, pero may ilan na iniiwan bukas para sa kita, at isa sa mga lugar na iyon ay ang Seoul Station Gate. Tumingin si Taesung sa unahan na may tensyon sa mukha at inisip na hindi gaanong naiiba ang pagsukat ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Para mabago ang kanyang ranggo, kailangan niyang maging aktibo sa praktikal na pagsusulit na ito. Sabi ni Shin na yon, ito na ang gate. Tiningnan niya ang telepono sa kanyang kamay na may ngiti sa mukha at nagtanong, hindi ba't mainit ang lugar na ito? Tiningnan siya ni Shinton, kalmado ang mukha, at sinabing patayin niya muna ang telepono. Si Taesung, natakot ang itsura,
ay naisip na dalawang bagitong bagong salta ang narito, at isa pang matandang lalaki na lampas na sa 60 anyos. Naglilipat din siya mula rank patungong si rank tulad niya. Ikiniling niya ang ulo niya pabalik habang tumutulo ang pawis at naisip na ito ang dayuhang nakita niya sa waiting room kamakailan. Si Leon, na may kumpiyansang anyo at itim na salamin sa mata, ay lumapit mula sa portal. Inisip ni Taesung na siguro baguhan siya dahil dumating siya para sa pagsusuri sa ganitong edad. May isang matandang lalaki dito at ang natitira ay puro baguhan. Kakayanin kaya nila? Tiningnan sila niya at sinabi na magpakilala muna ang lahat at doon sila magpapasya sa magiging posisyon. Si Taesung, na may pananabik sa mukha, ay nagpakilala at sinabi na 10 taon na siyang hunter at nagtatrabaho bilang private fighter at ang pangunahing posisyon niya ay dealer. Si Shin Taehoon, na may ngiti sa mukha, ay tumingin sa unahan at nagpakilala na ngayong taon lang siya nagising at gumagamit siya ng sibat at kalasad. Si Shin Nayaong, na nakangiti, ay inilagay ang kamay sa kanyang dibdib at nagpakilala na siya ang nakababatang kapatid ni Taehoon. Karaniwan siyang gumagamit ng patalim, pero kamakailan ay nag-aaral na rin siya ng pag-arkila. Tiningnan sila ni Taesung habang tumutulo ang pawis sa mukha niya at naisip na mga baguhan pa talaga sila na hindi pa kabisado ang kanilang mga kakayahan. Naisip niya kung dumalo kaya ang dalawa sa mga espesyal na kurso. Itaas ni Shin Taehoon ang ulo niya ng may pagmamalaki at malakas na sinabi na 3 buwan na silang uma-attend ng mga kurso ng kanyang kapatid na babae. Si Taesung, na nasa parehong posisyon pa rin, ay naisip na talagang sariwang baguhan pa sila. Tumingin siya sa matandang lalaki nang may pagtataka at nagtanong, sakali lang ba? Hindi pa man siya natatapos magsalita, inunahan na siya ni Gain at nagpakilala na 5 taon na siyang nagsasanay. Ang sandata niya ay guwantes, kahit na nagising na siya, kamakailan lang siya marangal na nagretiro mula sa kumpanya. Tiningnan siya ni Taeseong habang tumutulo ang pawis sa mukha at naisip na kung ikukumpara sa kanyang edad, kakaunti pa ang kanyang karanasan, at bukod pa roon, guwantes ang gamit niyang sandata. Mahirap maabot ang distansya na kayang abutin ng espada at sibat gamit lang ang guwantes. Ipinasadya niya ang kamay sa likod ng ulo niya at tiningnan si Leon, sinasabing siya naman ang magpakilala. Siya kaya ang dayuhang manggagawa na marunong mag-Korean. Ipinatong ni Leon ang kamay sa kanyang baba na may seryosong ekspresyon at sinabing hindi siya lalaban dahil hindi mo ginagamit ang espada para patayin ang dragon para lamang makahuli ng manok. Naisip ni Taesung na may pag-aalala sa mukha na tila sa kakaibang paraan natuto ng Korean si Leon. Maya-maya, pumasok sila sa gubat at sinabi niya na sa pagsubok na ito, kailangan nilang manghuli ng 50 kobold. Naalala ni Taesung ang sinabi ng tagapagbantay na maaaring lumitaw ang mga gnoll sa lugar. Kapag naging delikado, siya mismo ang makikialam kaya pwede silang magpahinga at ituon na lang ang pansin sa pagpapakita ng kanilang kakayahan. Ikiniling ni Taesung ang ulo niya habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha at nag-alala kung magiging maayos ba ang pagsubok na ito. Pagkatapos ng lahat, may nangyari kamakailan lang. Lumubog siya sa kanyang alaala kung saan tinitignan niya si Lian at tinanong kung hindi ba talaga ito nagdala ng anumang sandata. Tiningnan siya ni Xinyan na may ngiti sa mukha at tinanong kung ipapahiram ba niya ang kanyang sandata sa kanya. Susubukan niya daw gumamit ng busog at tinanong kung marunong ba siyang gumamit nito. Kinuha ni Lian ang busog na may hindi natuwang ekspresyon at nagtanong, seryoso ba siyang gustong gamitin ito ng hari? Nanatili si Xinyon sa kanyang posisyon at sinabi na pwede niya daw gamitin at ibalik pagkatapos. Inihagis ni Leon ang busog sa lupa na may galit na ekspresyon at malakas na sinabi na ang mga kabalyero ay hindi gumagamit ng sandatang pambato na para sa mga duwag. Tiningnan ni Taesung sa unahan na may pagtatakang hitsura habang pinagmamasdan ito. Bumalik siya mula sa kanyang alaala habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha at naisip na kung magpapatuloy ito, baka mabigo siya sa pagsubok na ito. Itinuro ni Taesung sa isang direksyon na may pananabik sa mukha at sinabi sa mga kasama na may mungkahi siya. Ano kaya ang palagay nila kung doon sila pumunta at manghuli? Si Shin Taehoon at si Gang Tae ay nakatingin sa unahan na may mga ngiti sa kanilang mga mukha at sinabi na mas may karanasan siya kaysa sa kanila kaya wala silang tutol. Itinuro niya ang kanyang daliri sa sarili niya na may seryosong ekspresyon at tumingin kay Taesung at nagtanong, meron bang pamayanan sa dulo ng parang, hindi ba? Iniisip niya na marami sila roon. Lumingon siya sa kanila na may pilit na ngiti sa mukha at sinabi na hindi naman ganoon karami, kaya hindi kailangan magmadaling pumasok sa pamayanan.
Kung sila'y mapapaligiran, hindi na sila makakaatras. Aatakihin nila ang mga kobold na nakatira sa kuweba, susunugin ang mga dahon at damo sa paligid para lumikha ng usok, at sa kanila madaling atakihin ang mga kobold sa kuweba. Tumingin sa kanya si Xing Taehan na may kontentong ekspresyon at sinabi na talagang ang iba mag-isip ang mga may karanasan. Tumingin si Taesung sa unahan na may blankong tingin at sinabi na wala namang espesyal doon. Wala namang maipagmamayabang, iniisip niya ang araw na makakapasok siya sa mataas na rangbong gate. Pinag-aralan niya ang lahat ng klase ng estratehiya at pamamaraan, pero sa gate lang ng Seoul Station siya nakakapasok. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Taesung na ma-promote, hindi siya pwedeng manatiling derank habang buhay. Si Shin Taehon, na pinagpapawisan sa takot, ay malakas na nagsabi na may mga kobold sa unahan. Ang malalaking kobold na may laway na tumutulo sa kanilang mga bibig ay tumingin sa kanila at mabilis na tumakbo papalapit, malakas na umaatungal. Si Taesung, na may determinadong ekspresyon, ay inilabas ang kanyang espada at malakas na sinabi na ilagay ang kalasag sa unahan. Tumingin sa kanya si Taehon at malakas na sumang-ayon. Binuka ng kobold ang bibig nito ng malaki at tinaas ang kanyang matatalas na kuko. Ang palakol na may maliwanag na liwanag ay tumama sa mukha nito. Si Thon, na may ngiti sa kanyang mukha, hawak ang kalasag at sibat, ay tinamaan ang mga kobold at sinabi na sila'y mga hangal. Kung tatakbo sila ng dire-diretsyo, madali silang mapipigilan. Si Nayon, na pinagpapawisan, ay hinawakan ng palaso, hinila ito at malakas na sinabi sa kanya na tumingin sa unahan. Ang kobold, na may nakakatakot na itsura, ay mabilis na tumalon papunta kay Dhon na nakatalikod. Si Taesung, hawak ang kanyang espada, ay tumingin sa kobold na umatake sa kanya at malakas na nagsalita. Ang matalim na talim ng espada ay tumama sa balikat ng kobold na nasa ibabaw ng kanyang mukha. Si Taesung, na hawak ang duguang sandata, ay malakas na nagsabi na huwag silang mawalan ng pagbabantay. Kahit na mukhang mahina sila, mabilis pa rin sila. Ilang kobold ang mabilis na napaatras matapos makatanggap ng malalakas na palo. Isang malakas na hampas ang tumama sa pisngi ng kobold, pinunit ito. Si Gang Tae, na may ngiti sa mukha, ay tinamaan ang mukha ng kobold gamit ang kanyang kamay, tinapon ito sa tabi. Si Taesung, na may ngiti sa mukha, ay lumingon pabalik at malakas na sinabi na maganda yon. Kaunti na lang ang natitirang oras, kailangan nilang ipagpatuloy ito. Maya-maya, may nagsabi na mahusay ang lahat. Tumingin si Tan pababa na may guilty na ekspresyon at nauutal na humingi ng paumanhin, sinabing nagkamali siya. Si Taesung, na pinagpapawisan, ay nagsabi na ayos lang iyon, ang unang beses ay laging mahirap. Si Nayon ay nakipaglaban sa dalawa at salamat kay Lolo, walang nasaktan. Tumingin siya pa itaas na may ngiti sa mukha at sinabi na mahusay ang lahat. Naisip ni Taesung na kaya naman pala nila, kahit na nag-aalala siya sa simula, pero hindi naman pala masamang koponan ito, maliban sa isang tao. Si Leon ay inilagay ang kanyang kamay sa baba na may nag-iisip na ekspresyon at tumingin sa unahan. Tumingin si Taesung sa kanya na may seryosong ekspresyon at nagtanong kung bakit hindi siya kumikilos habang sila'y nakikipaglaban. Tumingin si Neon sa kanya at malakas na sumang-ayon at sinabi na nanonood lang siya mula sa likuran. Tinanong niya ang tagapagbantay kung ayos lang ba yon. Kinamot ng tagapagbantay ang kanyang pisngi gamit ang daliri at sinabi sa kanila na huwag mag-alala, isasama rin sa pagtaya ang aspetong iyon. Tumingin si Taesung sa unahan na may seryosong mukha at sinabi na kung ganoon, ayos lang. Sinabi niya na dapat silang magpatuloy pa sa loob, may kuweba na malapit. Si Taesung, na may gulat na tingin habang hawak ang ilang dayami sa kanyang kamay, ay malakas na nagsabi na narating na nila ito. Hawak niya ang isang sibat sa kamay niya at tumingin sa maliwanag na batuhan, saka nagsabing totoo ngang may kuweba rito. Si Taesung, hawak ang espada sa kamay, ay nagsabing gagawin nila ang sinabi niya kanina, kailangan nilang magsindi ng apoy. Naglagay sila ng kaunting dayami sa harap ng pasukan ng malalim na kuweba. Si Taesung, na may maingat na ekspresyon habang hawak ang pusporo, ay tumingin sa ilalim ng dayami. Tumingin si Leon sa kanya at nagtanong kung talaga bang iyon ang pinakamahusay na solusyon. Lumingon siya pabalik na may galit na tingin habang nakaluhod sa isang tuhod at tinanong kung ano ba ang gusto nito, hindi rin naman siya tumutulong sa kanila. Naka-cross arm si Leon at sinabing iniisip lang ng kanyang kamahalan kung iyon ba talaga ang tamang paraan. Huwag daw siyang piliting ulitin pa yon. Sinabi ni Taesung na 3 beses na niyang nagamit ang pamamaraang ito at sa lahat ng pagkakataon ay nagtagumpay siya. Base daw ito sa karanasan kaya hindi masamang ideya.
Mayabang na nagtanong si Leon kung paano niya naasahan ang sarili niyang mababaw na karanasan. Tinakpan niya ng kamay ang apoy ng pusporo malapit sa dayami na may galit na mukha at malakas na sinabi na itigil niya yon. Ano raw ba ang alam ng isang batang katulad niya tungkol sa karanasan? Malakas na apoy ang lumiyab sa dayami, nagpalaganap ng usok sa paligid. Lumingon si Taesung at malakas na sinabi sa lahat na magtipon na. Hindi magtatagal at lalabas na ang mga kobold mula sa loob. Lahat ng kasama niya ay pumwesto na para sa labanan, handang salubungin ang kalaban. Si Thon, na may butil ng pawis sa mukha at nakangisi, habang inilalagay ang kalasag sa harap niya ay malakas na nagsabi na paparating na sila. Maraming kobold ang mabilis na sumugod, binabasag ang lupa sa ilalim nila. Isang kobold na may dilaw na mata habang hawak ang armas ay malakas na umatungal. Inilawan ni Nayeon ang palaso sa kanyang pana na may tensyong ekspresyon at malakas na sinabi na oras na. Tumama ang bato sa pisngi ng kobold sa napakabilis na bilis, itinapon siya palayo. Nakatayo silang lahat sa kani-kanilang posisyon at sinalubong ang paparating na mga kobold. Pinaputok ni Neon ang kanyang pana, itinapon ang mga katawan ng kobold at nagdulot ng mga pagsabog sa butas ng kanilang kuweba. Si Taesung, na may kumpiyansang ekspresyon, ay mabilis na inihagis ang kanyang kamay sa gilid at inisip na tulad ng inaasahan niya, hindi mali ang kanyang paraan. Malakas niyang sinabi na sa ganitong paraan, kaya nilang tapusin ang lahat. May hawak siyang bato sa kamay habang may mapanuksong ngiti sa mukha, itinuro ang kamay sa unahan at inisip na kapag nakatipon na sila ng sapat na kobold, makakahuli na rin sila ng ilang gnoll na naroon na sa eroplano. Ngunit bigla siyang napahinto na may takot sa mukha nang marinig niya ang isang malakas na ungol mula sa kuweba at nagtanong sa sarili kung iyon ba talaga ang ungol ng kapitan ng gnoll. Ang kapitan, na may nakakakilabot na ekspresyon at pulang aura sa mga mata, ay inilabas ang kanyang mga kuko mula sa kuweba at lumabas. Inisip ni Taesung na hindi ito maaari, ang kapitan ng gnoll ay siya palang boss ng gate ng Seoul Station at mas mataas ang ranggo niya kaysa sa C-rank. Lumingon siya palayo sa nakatayong kapitan ng gnoll na may takot sa mukha at nag-isip kung bakit ito lumitaw ngayon. Ibinuka ng kapitan ng gnoll ang kanyang bunganga na puno ng matutulis na ngipin na may nakakakilabot na itsura. Inilabas ang kanyang dila habang tumutulo ang laway at tinaas ang kanyang mga kuko sa harap niya. Si Neon, hawak ang kanyang pana at palaso sa kamay, ay malakas na tinawag si Taesung. Malakas niyang sinabi habang inilalagay ang kamay sa kanyang espada, na sila ni Taehan ang bahala sa kapitan. Sina Lolo at Neon naman ay kailangang pigilan ang mga kobold na tumatakas mula sa kuweba. Inisip ni Taesung na kailangan nila ng kahit isa mang bihasang mandirigma sa parehong panig. Ngunit higit sa lahat, para sa isang awakened na rank, para bang pagpapakamatay ang lumaban sa kapitan ng gnoll. Kahit baguhan siya, tila wala na siyang ibang pagpipilian, kundi umasa na kakayanin ni Thon na tumagal kahit sandali. Humarap si Thon sa kapitan ng gnoll habang hawak ang sibat sa kamay. Tumingala siya na may takot sa mukha at tumutulong pawis habang gumagawa ng tunog ng pangamba. Ang kapitan ng gnoll, na may nakakatakot na anyo at pula ang aura sa kanyang mga mata, ay mabilis na sumugod papalapit sa kanya na may matinding pagnanais na umatake. Si Thon, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay inilagay ang kanyang kalasag sa harap niya at malakas na nilunok ang kanyang laway. Si Taesung naman, na may galit na tingin, ay mabilis na tumingin sa unahan at malakas na sinabi kay Thon na magpakatatag siya. Iniisip niya na imposible ito, nilalamon siya ng puwersa ng kalaban. Sa ganitong paraan, hindi niya magagawang harangin ang atake, kahit pa ito'y isang ataking kayang-kaya naman sana niyang pigilan. Malakas na sinalpok ng kapitan ng gnoll ang kanyang mabangis na paa kay Thon, dahilan para ito'y mapalipad at bumagsak sa lupa. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.